si Proxy ang gagamitin. Ayan mga boss, konti-konti na lang po yung ginagawa. Patapos na rin po rito. Minsin sa sila. Konti na lang yung mga ginagawa din na sila. Nag-aalkabok. Okay, finish na. Mga kabok. Good morning. Ayun o. Nandito tayo sa UDEC. Another day, another build. Ayun mga boss, for today's video, pupunta po tayo sa Tarlac project. Tapos meron tayong dadaanan dito sa Tarlac din, previous project natin. So merong or pinapatawag tayo ni owner. Dadaan po ako doon para silipin itong project na to mga boss. Memorable po ito. Hindi ko makakalimutan itong proyekto na to. Itong pupuntahan natin o dadaan natin bago tayo dumiretso ng Tarlac sa Victoria. So ito na po yung pong ongoing na pagbabakod dito sa farm extension. Bali dito sa part na to, tinabangan ko ng malaking poste pang second floor, 16 mm, tapos mas malaki. In the future kasi kung gusto kong i-extend to, hindi pa naman ngayon, ano lang, abang lang. Pagka gusto kong i-extend or may budget na para sa extension nito, so pwede natin extend. Ayun, hanggang doon. So lalaki po ito, luluwang itong view deck na to. Tapos yun, continue lang nila yung pag-uhukay habang itong mga naasintahan na pinapapormahan ko na para mabuhusan. Tapos beam na po yan, biga. Hanggang doon po yan. Yung ano doon, yung may bandera na yun. Tapos hanggang doon. Umorder pa ako ng tambak habang hindi pa umuulan or mura pa yung tambak. Medyo bumaba po yung tambak ngayon, ay yung presyo niya, dahil nga bumababa na yung diesel. Dati kuha ko nasa 1.8, ngayon nasa 1.6 na lang yata, 1.650, mga ganun. Ayan o, nagpa-deliver pa ako ng 10 para umextend tayo dito. Stockpile yung ating mga gamit para meron tayong lalagyan habang hindi pa umuulan. So tara, dadaan po ako sa Tarlac, yung previous project natin, tapos sa Victoria. Ito yung ilalim niya, diba? Ganda ng ceiling, native. Ano lang po ito, ginawang ano nung anak ko, ni Rain, ni architect. Ginawang parang study room niya to. Medyo makalat pa, hindi pa naayos. Dadaan din pala ako syempre dito sa may Arayat project bago tayo dumiretso ng Tarlac. Ito mga kubo, at nilabas ko doon, papabarnisan ko to, tapos papaayos ko yung bubong. Ayan, si Proxy ang gagamitin po natin.
Tapos si Bayaw, meron siyang asikasuhin din sa Lakeshore project. So ayan, let's go. Ayan, daan muna tayo dito. Dito po sa Arayat Project 3 unit apartment. Ayan, shoutout kay Chef tsaka kay Ma'am Emily. Ayan, dito na tayo. Ayan, mga boss, 3 unit apartment. Halos konti-konti na lang po yung ginagawa. Patapos na rin to. Sa mga punch list na lang yung ating ano dito titingnan, and then close na yan pagka natapos na closing ng unit, and then sunod na hanggang dito sa unit ni owner. Ayan, dito okay na po rito. Linis na sila. Yung mga screen na yun na nakalagay na pala. So ano naman na, konti-konti na lang yung mga ginagawa din na sila, nag-aalkabok. Yung kitchen, ay lababo. So yung yung palang cabinet dito, pag-usapan pa namin yung owner kung ano po yung gusto niya. Tapos ganun din dito, wala pang kitchen cabinet. Lababo. Yung siyang mga power supply, so washing machine, water supply. Yun din yung isang wala pa tayo dito, water supply or water source. Ito din siya, ito na pala yung mga water closet, lavatory, standard. Linis na lang. Lagay yung mga floor drain, and then general cleaning. Tapos mga yan, tulad ng mga ganyan sa pintura, yung mga damage. Sigurado ng pala si ano dito, mudya ko. Ito, mudya ko. Tanggalin mo to ha. Yung mga pinturang sablay-sablay. Ganda. Solid. Ito yung mga kwarto niya. Okay, finish na. Tingnan natin yung mga mararaming punch malinis. Nilalaw mo ito maranat na i-touch yung magdamit. Ano din yun? Tapos pagkatapos na yan, isarado nyo na. Ganda ng kulay ng appealing tiles nila owner dito. Aesthetic. Bagay. Steel frame po itong hagdanan na to, na yung mga step niya binuhusan natin. Tapos yun nga, installan ng tiles. Dito naman tayo sa unit ni owner. So yung pinasukan natin, same lang po yan. Hindi ako stone. Applyan pa ng emulsion yan para tumingkad. Nandito na pala yung ito na po yung lalagyan namin sa countertop. Quartz stone, Kalakata gold. Pinabili ko kahapon yan sa Bulacan. Yan, dito ilalagay. Mga cabinet sa CR. Okay. Ito yung water closet, shower. Cabinet po rito yun. Ginagawa niya po master. Tapos dito sa kanyang laundry kitchen, meron po pinapalagay si owner dito na backsplash. So bibiling ko muna yon. Hindi ko alam kung pati ito babaguhin na or isang backsplash na lang.
Dito pala sa unit ni owner mga boss, ang ginamit natin mga switches dito sa mga outlet kulay. Ayan, ano siya, dark gray. Ganda po nito pagka natanggal yung mga dyaryo. Ang ganda nito ang dyan na to. Combination siya ng woodlock tsaka tawag dito, black. Kasi ito na yung kwarto ni owner. Yan o, pin light, CR. Meron din siyang ano dito, vanity, water closet, shower area. Nag-ocular na rin pala yung ano dito, yung aircon installer, si LDRA. So antabayan ko na lang anong gustong brand na aircon ni owner dito. So sila naman po yung mag-decide sa sa aircon. Iba-ibang brand. Siyempre may magandang brand na medyo pricey, mayroon din namang mura. So, 2 horsepower ang ano yata dito, ang advice sa nila, or yung advice nila dito sa kwarto na to. So at least 2 horsepower. Mas maganda po kasi mataas yung ano niya, yung horsepower niya, para madali niyang palamigin ng isang kwarto. Mas mabilis niyang palamigin kumpara dun sa, for example, 1 horsepower, matagal niya bago palamigin. So mas makonsumo sa kuryente pagka gano'n. So yun, quick update lang tayo dito. Tapos ayan nga, diretso lang tayo Tarlac project. Ganun. Ayan mga boss, iwanan natin sila. Malapit na to. Ayan na mga boss, nandito na tayo. Ayan yung bahay, ang laki, dito sa Banban, Tarlac. Itong bahay na to mga boss, memorable po ito sa mga nakasubaybay sa aking sa vlog ko 3 years ago, kung di ako nagkakamali. Ayan po yung bahay, Banban, Tarlac. Ayan na, ito po yung bahay. Tara. Okay, meron pa tayong pasalubong kila ate. Ayan o. Shout out kay Ate G tsaka kay Kuya Enteng. Ito po yung bahay 3 years ago. 3 years ago, so nabili niya pala itong katabi lote. Yan, meron po siyang binabalak dyan. So pinag-usapan namin. Bahay Banban Tarlac project. Ayan na, nandito na po tayo, Tarlac, Victoria. Itong bubong pala mga boss, darating bukas yung materyales. In order ko. So bukas daw i-deliver. Ayan mga boss, Tarlac project. Bukas, yan po, confirm na, i-deliver yung materials bukas, yung pong roofing materials. Ayan o. Tapos pwede na rin saraduhan itong harap. Ang access po kasi niyan, ito yung pinaka porch niya. Ayan, meron siyang step dito. Ayan. Tapos ito yung main door, 4x8 yun. Ayan, 4x8. Tapos ito yung kanyang foyer. Dito. Tapos ito, ayan, living area. High ceiling, taas. Ang ganda nito pagka nangyari, presko. Sa kitchen, meron siyang breakfast nook. Ito yung dalawang bedroom.
Ayan, meron po siyang pinaka ano dito, separation para hindi kita yung mga pintuan ng bedroom, may privacy. So kung lalabas man yung may kwarto rito, magsi-CR, hindi po tanaw kung may bisita man doon. So ayan, tapos papasok dito sa may CR. Ito yung CR, vanity, lavatory, and then ito yung shower area niya. Separate po yung lavatory sa kanyang shower, water closet, tsaka shower. Ayan, kung may nagsi-CR, so kung mag-toothbrush lang, so pwede dito. Hindi na siya maghihintay. So ayan, ito yung kwarto. Ayan, high ceiling din. And dito pwede maglagay ng cabinet dyan. Tapos ito yung second room. Yung second room. So dito pwede rin maglagay ng mga cabinet dito. Tsaka dito sa area na to. Tapos ito yung pinaka master bedroom. Ito yung pantry area. Tapos family area. Ceiling framing na rin sila. And then ito naman yung master bedroom. Ayan, master bedroom. Ito, malaki po ito, master bedroom. Ayan siya, walk-in closet. Then ito na yung pinaka toilet and bath. Ayan, dito yung lavatory niya. Tapos pinalalagyan natin siya ng niche. Ayan, water closet, shower area. Ceiling muna tayo. Pagkatapos ng ceilings, so pwede na tayo mag tiles. So sa mga ano po, sa mga bahay o sa pag-build ng bahay, at least dapat po mauna yung mauna po yung ceiling before bago mag tiles. Ito yung isang common CR. Ay, si electrician Tata. Shout out. Yan, tapos dito sa may likod, yung bakod dito, pinag-usapan na rin namin ni ate. Ayan lang, ayan, shout out kay Ate Luz tsaka kay Sir Basti. Patitibayin namin yung bakod dito. Yung bakod, oh. Yung bakod na X60 mga boss, medyo marupok or hindi matibay. Tingnan nyo naman yung kanyang distance ng kanyang mga column, napakalayo. Sa dalawa, tatlo halos. Kailangan ito yung gagawin po namin dito, magtatastas tayo dyan, separate tayong mga poste. Tapos dito sa taas na to maglalagay tayo ng beam para tumibay po itong bakod na to, para mataasan pa namin. Ayun, tataasan po yung bakod na to. Ayun, medyo ano siya, hindi matibay. Ito yung setback nya. Kaya hindi ko muna siya pinaflooringan dahil mahirapan kaming magano pagka hindi na pwedeng taasan to pagka ganito lang na mahina yung bakod, delikado. So yun, napag-usapan na rin namin ni ate yan, patitibayan natin. Ganun din sa kabila din, medyo ano din, mahina yung bakod. So yan, yun po yung update dito sa project dito sa Tarlac. Yan, patapos na yung framing. Dito ang roofing. Ito yung dirty kitchen. Maluwang. Yan, nasa to. Kaya ito. Ayan ito. Papatay ng waiting ko. Si Tagpi. Dapat yung tilapia. Ayan mga boss, kain tayo. Uy, ano, magkano kamatis ngayon dito? Mura lang. Mukhang mura lang kamatis eh, oh. Ang dami, oh. 20 pesos boss, natin yung kay. Isang kilo. 1 kilo. Ang kamatis ngayon, no? Ano, sobrang. Ayan, ito po yung barracks namin.
So, ito na po yung mga ano, mga boss, yung po mga gagamitin natin pang masilya, skim coat. So, ready na yan. Tapos meron na rin tayong waterproofing materials like Bostik. Ang ginagamit po namin sa waterproofing ito, Bostik Black A3 350. And flexible cementitious waterproofing. Yan, hindi po siya sponsor. Yan lang po yung yan lang po yung aking i-recommend sa exterior waterproofing. Ganun din sa ano, sa mga CR. Ayan na. Pwede na sarado to. Ayan si Foreman ante. Tef, sara mo na yan. Ang layout na. 2,000 years later. Ayan mga boss, nandito na po tayo sa bahay. So dito ko natatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.